Why we sing? Why is it that when we hear a favorite or a familiar song or music, suddenly it touches deep emotions inside our hearts, even before we think? Bago tayo makapag-isip, bago tayo makaramdam ng husto, kung ano ba talaga yung nasa puso natin, pag narinig na natin yung isang kanta o isang awitin, ay talagang meron ng namumove sa loob ng ating kalooban. We remember everything around a favorite or familiar song. Pag meron tayong naririnig na isang awitin na alam natin sa puso natin, alam natin kung ano yung ginagawa natin noong unang beses natin siyang narinig, sino ang kasama natin, ano ang kinakain natin, samantalang yung mga ginawa natin kahapon nakalimutan na natin. Songs are not simply entertainment. Music is not simply entertainment. They are one of God's ways of shaping the human heart. Songs and music are powerful gifts from God. Ephesians 5:19, when you meet together, sing psalms, hymns, and spiritual songs as you praise the Lord with all your heart. Kaya ang pag-awit, laging bahagi yan ng ating mga gawain sa ating pamayanan sa kabuuan ng day by day. Songs and musics are really good to have during studies, Jesus celebrations, and even your own personal devotions. We will discuss this today. And let's also ask the Lord for more personal revelation so that we may apply this lesson in our lives. Why we sing in worship. God created music to shape the human person, not only intellectually, but also emotionally, physically, socially, and spiritually. There are benefits in music and singing. Music has a unique way inside us. Kayang lagpasan ng mga awitin, ng mga kanta, ang mga hindi masabi ng ating puso, ang mga hindi maipaliwanag ng ating isip, kayang-kaya yan sabihin sa pamamagitan ng mga awitin. A really inspired song can touch us in the deepest portion of our hearts and also our memories. Singing reaches the whole brain. Unlike ordinary speech, singing activates multiple regions in the brain. According to research, functional MRI show that singing brings all major brain lobes and subcortical structures to work in very complex and harmonious ways. Napatunayan na yan sa maraming pag-aaral. Music and singing engages memory, emotion, language, attention, even movement, and reward systems inside the brain. This is why song stays with us even for decades. Nung itinatatag ang sinaunang bayan ng Israel, when ancient Israel was being formed, Yahweh instructed Moses and Joshua to make songs based on Jewish laws. Ipinag-utos yan ni Yahweh kay Joshua at kay Moses to make sure na maitanim talaga sa puso at isip ng mga Israelites yung batas na talagang gusto niyang ipasunod. Deuteronomy 31:19, Moses and Joshua, Yahweh said, I am going to give you the words to a new song. Write them down and teach the song to the Israelites. If they learn it, they will know what I want them to do, so they will have no excuse for not obeying me. So itinuro talaga yung law para masunod ng husto sa pamamagitan ng kanta at awitin. People sometimes forget sermons, messages, and lessons, but they will remember songs. Yun ang totoo sa ating lahat. Research also says that consistently, it is being showed that singing in a group quickly helps people manage their emotions, lowers anxiety,
and depression. Singing together in a group or just singing builds mental strength. Before David was king, David was actually a music therapist for King Saul. 1 Samuel 16:23, David would take up his lyre and play, then relief would come to Saul. He would feel better, and the evil spirit would leave him. Siyempre, hindi naman alam ni David kung ano yung neuroscience noong unang panahon, nung panahon niya. Pero alam nyo, yan mismo yung naranasan ni Haring Saul. When David played music, Saul found therapeutic relief. And of course, it's obvious now. Singing creates a sense of belonging and unity, especially inside the church. People who sing together, they synchronize their breathing, they synchronize their mindset, and people who sing together even synchronize their feelings. Kaya nga mahalaga sa ating mga gawain na umaawit tayo, lumilikha tayo ng musika together. Bukod sa maraming mga pagpapala at benefits ng musika at ng mga awitin, God Himself moves in songs and in music. God did not command His people, God did not command us to sing simply because He just wants it or simply because He enjoys music. Pag pinag-isipan natin, the Lord designed us to sing because of what worship does inside us and through us. Halimbawa, pag binalikan natin yung kwento sa Acts 16:23-26, matapos na gumawa ng maraming ministry si Paul at saka si Silas, medyo napag-initan sila ng taong bayan, particularly the Jewish community who are strictly holding on to the Jewish laws. Sila ay inaresto at ginulpi at isinuplong pa sa may kapangyarihan. Verse 23, after Paul and Silas had been badly beaten, they were put in a jail, and the jailer was told to guard them carefully. The jailer did as he was told, and he put Paul and Silas deep inside the jail and chained their feet to heavy blocks of wood. About midnight, Paul and Silas were praying and singing praises to God, while the other prisoners listened. Suddenly, a strong earthquake shook the jail to its foundations. The door opened, and the chains fell from all the prisoners. Sa kabila ng maraming pinagdaan ng delubyo, hirap ni Paul at saka ni Silas na pag-isipan nila kinagabihan na umawit, to sing praises, to commit their hearts and their thoughts unto the Lord by singing. At ano ang nangyari? Sa kalagitnaan ng kanilang pagkanta, there was a strong earthquake that shook the prison at bigla-bigla na lang nakalas yung mga tanikala. Matatandaan din nung huling hapunan ng Panginoong Hesus. Noon niya binigay ang kanyang mga mahalagang bilin at ginawa ang paghahanda bilang sa kanyang sakripisyo. Napakahalaga ng eksena ng huling hapunan ng Panginoong Hesus. Pero pagkatapos noon, pansinin natin in Matthew 26:30, then, after the Lord's Supper, they all sang a hymn and went out to the Mount of Olives. Imagine this scenario, mga kapatid. Ilang oras na lang aarestuhin na ang Panginoong Hesus. Ilang saglit na lang ang isa sa mga pinakamalapit niyang kasama, pagtataksilan siya, siya ay aarestuhin, bubugbugin. The betrayal was coming. The cross is waiting for him. At napagdesisyonan ng Panginoong Hesus na bago mangyari ang lahat ng yan, halika, magkantahan muna tayo. Sa pamamagitan ng awitin, pinalakas niya ang kanyang kalooban.
playing music and singing, sama na natin yung dancing. All of this done together, yan lahat ay isang spiritual exercise. Nakakapagpalakas siya ng loob, nakakapagpatibay ng espiritu. Kaya mga kapatid, maging mindful tayo, especially sa ating mga Jesus celebration. Whenever we sing not just as a warm-up. We sing not just as an intermission dahil magsisimula na ang kaganapan sa gitna ng Jesus celebration. Yung pag-awit natin, yung kantahan natin sa simula, yun mismo, Jesus celebration na yun. Nangyayari na ang pagdadaupang palad, ang pagdidikit ng ating espiritu sa Panginoon sa kalagitnaan ng ating pag-awit. Umaawit tayo para ituon ang ating sarili sa presensya ng Diyos. Umaawit at tumutugtog tayo dahil yun na mismo ang pagdiriwang. God did not command us to sing simply because He enjoys music. Of course, the Lord enjoys music. Siya mismo ang may gawa nun. But more deeper than that, God designed us to sing because of what singing in worship does in us and through us. Kaya mga kapatid, learning all of this, pag-isipan natin at nawa maging hamon sa atin. Learn and understand God's message through music, through songs, and in singing. Maaring doon sa pag-awit natin, sa pagkanta, sa pagtugtog natin, while we are dwelling in the Spirit, while singing in worship, nandoon na mismo yung mensahe. Colossians 3:16. Let the message about Christ and all its richness fill your lives. Teach and counsel each other with all the wisdom He gives. Sing psalms and hymns and spiritual songs to God with thankful hearts. Muli, bibigyan ko ng diin. Yung pagkanta natin sa mga gawain sa Jesus celebration, yung pagkanta natin, hindi yan intermission o warm-up dahil magsisimula na. Mga kapatid, sa tinutukoy sa Colossians ni Paul, sabi niya, doon sa pag-awit natin by singing spiritual songs, psalms, and hymns, nando na mismo ang mensahe. Also, express your gratitude to God by singing. What more better way to express thanksgiving and gratitude to God than by singing? Ang sarap-sarap, buong-buo ang feeling whenever we give thanks through our songs. When we lift up our voices in harmony in thanksgiving. Psalm 95 verse 1 to 2. Come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Tamo yung tinutukoy mismo ng psalmist dito ha. Magkantahan. Bakit? Because God is the rock of our salvation. Sabi pa niya in verse 2, let us come to Him with thanksgiving. Let us sing psalms of praise to Him. Itaas ang mga pasalamat at papuri sa pamamagitan ng awitin. Let spiritual music work in you and through you. Through songs, our faith is strengthened. Through songs and music, we receive encouragement. Ilang beses na ba tayo yung parang lungkot na lungkot tayo sa isang araw, tapos makakarinig tayo ng isang song. Hindi naman kailangan laging Christian song or gospel song, pero may mga awitin na talagang nagpapalakas ng loob natin. Dumadaloy ang espiritu ng langit sa pamamagitan ng mga awitin at kanta. So, let songs and music, especially spiritual songs, strengthen your faith. Let it give you encouragement. And you know what? We can sing to each other. We can sing to each other. Let's form a spiritual bond through music and singing. Let us be united in praising God and experiencing
the presence of the Lord in music and in singing. Lahat ng yan pwede nating maranasan when we give more value to how we sing in worship. Why do songs stay with us? Now, we can clearly see, we can see better, kasi God Himself designed us to sing. God Himself designed us to experience blessings through music. James 5:13. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Lalo mo pang i-increase yung level ng saya mo by singing. A song can calm our hearts. A song can unite our spirits. A song can increase our joys, and it can strengthen our faith. Songs can carry truth into our memory. Doon mismo sa mga awitin, may lesson na doon. At mas lalo pa nga natatanim sa atin yung mga lesson when we sing it. Songs and music, it can remind us of God's presence, even long after when the lesson or the sermon, tapos na yung preaching, it is all done, naaalala pa natin yung presence ng Panginoon. Music and singing has never been an opening act in our Jesus celebration. It is part of the worship. It is one of God's ways of writing the living word upon our hearts. This is why we sing in worship.